Magandang araw mga bata! Sa araw na ito ay may bago tayong aralin sa Filipino 5, Quarter 2, Week 6 na may paksa pag-unawa sa napanood o nabasang teksto sa pamamagitan ng pagsulat sa buod nito. Inaasahan ko na pagkatapos ng aralin na ito ay may papakita mo ang pag-unawa sa nabasang teksto sa pamamagitan ng pagsusulat ng buod nito. Ano nga ba ang kahulugan ng salitang buod? Ito ay ang pagpapaikli ng anumang binasang akda o teksto. Paglalahad ito ng kaisipang taglay ng akda at hindi ito sinasama ng sariling pananaw. Sa loobin ukol sa akda, dapat nakaayos ito ayon sa pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Mga dapat isaalang-alang sa pagsulat ng buod. Una, basahing mabuti ang akda upang maunawaan kaisipang taglay nito. Ikalawa, tukuyin ang pangunahing diwa o kaisipan. Ikatlo, isulat ang buod sa sariling pananalita at madaling unawain. Ikaapat, huwag ilalayo sa orihinal na akda ang diwa o estilo. Basahin at unawain ang sanaysay. Kaunlarang Negros, pagdiriwang ng tamis ng buhay. Hango sa Alab Filipino 5, pahina 102 hanggang 103. Ang Kanlurang Negros o Negros Occidental ay matatagpuan sa Kanlurang Visayas. Kilala ito bilang Sugar Bowl of the Philippines dahil asukal ang pangunahing produkto nito. Ngunit hindi lamang asukal ang may pagmamalaki ng mga taga-roon. Mayaman ang kanilang bayan sa kultura, kasaysayan at likas na yaman. Para sa mahihilig sa kasaysayan at sining, naroon ang lungsod Silay. Tila bumabalik ka sa nakaraan kapag namamasyal ka sa Silay dahil napanatili nito ang mga lumang bahay, kalsada at plaza. Ilan sa mga lumang bahay ay ginawang museo kagaya ng Balay Negrense at Balay Bernardino Jalandoni na nagpapakita ng buhay noong panahon ng mga Espanyol at Amerikano at ng Bahay Copileña na naglalaman ng antigong kagamitan at likhang sining ng mga kilalang pintor na Pilipino. Sa kalapit na lungsod Talisay, matatagpuan ang napakalaking mansyong ipinatayo ni Don Mariano Ledesma Lacson para sa kanyang asawa ang mas kilala bilang The Ruins. Pinasunod niya ito noong panahon ng digmaan upang hindi magamit ng mga sundalong Hapones bilang kuta. Nasa lungsod Victorias naman ang pinakamalaking kabyawan at taniman ng asukal. Sa kapilya ng Victorias, matatagpuan ang kakaibang altar na nagpapakita ng galit na Kristo na ipininta ni Alfonso Osorio. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Piliin ang letra ng tamang sagot tungkol sa sanaysay. Isulat ang sagot sa iyong sagotang papel. Unang bilang, sa aling bahagi ng Pilipinas matatagpuan ang Kanlurang Negros? A. Luzon, B. Visayas, C. Mindanao, D. Kamaynilaan. I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Ikalawa, ayon sa artikulo, saan pupunta kung gustong sumisid sa dagat at makakita ng iba't ibang isda at lamang dagat? A. Silay, B. Kauwayan, C. Bacolod, D. Victorias. Pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Ikatlo, anong kilalang pista ang ginaganap sa Bacolod? A. Sinulog,
B. Kadayawan, C. Panagbenga, D. Maskara. I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Ika-4, anong impormasyon tungkol sa Kanlurang Negros ang mahahanap sa iyong binasa? A. Relihiyon, B. Pag-uugali ng mga tao, C. Magandang tanawin, D. Mga yamang dagat. I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Ika-5, bakit tinatawag na Sugar Bowl of the Philippines ang Kanlurang Negros? A. Asukal ang kanilang pangunahing produkto. B. Malalambing ang mga tao sa Kanlurang Negros. C. Mahilig sa matatamis na pagkain ng mga tao sa Kanlurang Negros. At D. Asukal at iba pang matatamis na kakanin ang produkto ng Kanlurang Negros. I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong sagot. Tayo ay magwasto. Sa unang bilang, ang isinagot mo ba ay B. Visayas. Sa ikalawang bilang, ang isinagot mo ba ay A. Silay. Sa ikatlong bilang, ang isinagot mo ba ay D. Maskara. Sa ika-4 na bilang, ang sinagot mo ba ay A. Relihiyon. Sa ika-5 bilang, ang sinagot mo ba ay A. Asukal ang kanilang pangunahing produkto. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sumulat ng isang talata tungkol sa lugar na iyong narating. Gamitin ang sumusunod na mga salita sa ibaba. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Malawak, malinis, payapa, mayaman, di malilimutan. Pause ang video upang bigyan daan ng iyong pagsagot. Narito ang aking halimbawang sagot. Ang di malilimutan na lugar na aking narating ay lugar saan ako isinilang. Ito ay ang Sabangan, Lingayen, Pangasinan. Ang lugar na ito ay payapa at tahimik. Sa kabilang ibayo ay matatagpuan mo ang malinis at malawak na golpo ng Lingayen, kung saan mayaman ito sa yamang dagat na hinuhuli ng mga mangingisda. Nais kong balikan ang lugar na ito kung may pagkakataon. Gawain sa pagkatuto bilang 3. Basahin muli ang kwentong Liwanag sa Dilim sa pahina 13. Isulat ang buod nito. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang rubrics kung paano pupuntasan ang iyong gawa. 5. Pinakamahusay. 4. Mahusay. 3. Katanggap-tanggap. 2. Mapag-uhusayan pa. 1. Kung nangangailangan pa ng pag-ulan. Liwanag sa Dilim, ang kwento ni Rosel Ambubuyog. Alav, Filipino 5, pahina 74-75. Si Maria Ginet Rosel R. Ambubuyog ay ipinanganak noong ika-12 ng Enero 1980 sa Maynila. Anak siya ni Jem F. Ambubuyog at Diana B. Rodriguez.
Naging masaya at tahimik ang unang mga taon ng kanyang kabataan kasama ang kanyang mga magulang at 3 kuya na sina Glenn at Gary. Noong 6 na taong gulang si Rosel, nagkasakit siya at binigyan ng 4 na uri ng gamot. Bumuti ang kanyang pakiramdam, subalit pagkatapos ng 2 linggo, muli siyang nagkasakit. Tinawag na Stevens Johnson Syndrome o labis na reaksyon ng katawan sa mga gamot na kanyang ininom ang kanyang sakit. Dahil dito, nawala ang kanyang paningin. Dinala siya ng kanyang mga magulang sa iba't ibang doktor. Subalit, hindi na muling nakakita si Rosel. Sa kabila nito, sinikap ni Rosel at ng kanyang mga magulang na may pagpatuloy ang dati niyang buhay. Umalis ang kanyang ama mula sa dati niyang trabaho upang tulungan si Rosel na muling matutuhan ang pang-araw-araw na gawain. Nakabalik siya sa pag-aaral at nagtapos bilang valedictorian ng paaralang elementarya ng Batino noong 1972 at sa paaralang sekundarya ng Ramon Magsaysay noong 1976. Pagkatapos nito, nagtungo siya sa pamantasang Ateneo de Manila upang mag-aral ng matematika. Nagbunga ang pagsisikap ng buong pamilya dahil noong 2001, nagtapos si Rosel bilang valedictorian mula sa pamantasang Ateneo de Manila. Sa kanyang talumpati bilang valedictorian, pinasalamatan niya ang kanyang buong pamilya, lalo na ang kanyang ama na nagsilbing mga bituin sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos nito, nagpakadalubhasa siya sa matematika sa Universidad ng Pilipinas. Ngayon, isa siyang consultant para sa isang kumpanyang gumagamit ng makabagong teknolohiya upang gumawa ng kagamitan para sa mga taong may kapansanan. Nagagamit niya ang kanyang karanasan at kaalaman para tulungan ang ibang taong katulad niya. Tayo ay magwasto. Narito ang aking halimbawang siguro. Si Maria Jeanette Rosel R. Ambubuyog ay nagkasakit ng Stevens-Johnson Syndrome o labis na reaksyon ng katawan sa mga gamot na kanyang ininom noong 6 na taong gulang pa lamang. Kaya nawala ang kanyang paningin. Dahil sa pagsusumikap ng kanyang magulang, siya ay nagtapos ng valedictorian ng paaralang elementarya ng Batino noong 1972 at sa paaralang sekundarya ng Ramon Magsaysay noong 1996 at pamantasang Ateneo de Manila noong kolehiyo. Pagkatapos nito, nagpakadalubhasa siya sa matematika sa Universidad ng Pilipinas. Sa ngayon ay isa na siyang consultant para sa isang kumpanyang gumagamit ng makabagong teknolohiya upang gumawa ng kagamitan para sa mga taong may kapansanan. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Punan ang patlang, isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ang buod ay pagpapaikli ng anumang binasang akda o teksto. Kung gagawa ako ng buod ng isang kwento, ay hindi ko sasamahan ng aking sariling blank at saloobin na galing sa may akda. I-pause ang video upang bigyan daan ang iyong pagsagot. Tayo ay magwasto. Narito ang ating sagot. Ang buod ay pagpapaikli ng anumang binasang akda o teksto. Kung gagawa ako ng buod ng isang kwento, ay hindi ko sasamahan ng aking sariling pananaw at saloobin na galing sa may akda. At dyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Sana'y marami kang natutunan. Please click on like, share, and subscribe button. Also the notification bell so you won't miss any of my videos. Thank you!